Kumusta mga ka-anime? Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging labanan sa pagitan ni Jinwoo laban kay Thomas Andre at Hwang Dong-soo. Sisimulan natin ang chapter na ito sa chapter 144. Pilit na pinapaamin ni Hwang Dong-soo si Yoo Jin-ho kung sino ba talaga ang tumapos sa kapatid nito. Dahil nga sa tila nakatulog na ito dahil sa pagpapahirap sa kanya, ay binigyan pa nga ito ng isang pag-atake sa kanyang dibdib. Napaisip sila, nakakaiba si Yoo Jin-ho dahil kung ibang normal lang na tao ito ay baka hindi na ito kayanin sa dami ng damage na natamo niya, na nagpapatunay lamang na isa siyang mahusay na tank. Ayon pa nga kay Dong-soo, hindi ko alam kung bakit napakatigas niya kahit sa nakakaawang lagay niya na to. Kahanga-hanga ang tapang mo, pero ang katigasan ng ulo mo ay hindi magdudulot ng kapatawaran. Makinig ka sa akin. Hindi kita gustong tapusin. Nakikita mo ba itong mga lalaki na nasa likod ko? Isa silang magagaling na healer. Kaya kanilang pagalingin kahit na nasa bingit ka na ng kamatayan. Ibig sabihin lamang nito, hanggat hindi mo sinasabi ang gusto kong malaman, ay mananatili ka dito para pahirapan ko. Para lang din sa kaalaman mo, ay nasa isa tayong factory na sarado na ito sa loob ng 5 taon. Walang sino man ang makakarinig sa iyo dito, kahit na ano pang sigaw ang gawin mo. Ano sa tingin mo? Magsasabi ka na ba? Kahit konti lang? Pero kahit na hirap na nga si Yoo Jin-ho, ay hindi pa rin ito nagsabi at mas nainis pa nga dito si Hwang Do. Nang bigla na lang nahinto si Hwang Dong-soo dahil sa kakaiba niyang naramdaman. Bigla na lamang nagpakita ang isa sa mga shadow ni Jinwoo. Hindi na nga siya nag-aksaya ng oras dahil inatake niya na ito agad at wala na rin siyang pakialam kung saan pa ito nanggaling. Ayon pa nga sa mga kasama ni Hwang Dong-soo na tila nanginginig ang orb nang makita siya. Tingin mo ba ka-anime ang presensya ng kakayahan ni Hwang Dong-soo ang kinatatakutan niya o ang kakaibang aura na inilabas ni Sung Jinwoo dahil sa galit? Bago pa nga niya maatake ang shadow ay ginamit na nga agad ni Jinwoo ang Shadow Exchange. Naramdaman din ito ni Biro. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay alam niya na may kinakaharap ang kanyang hari. Hindi lang si Biro o ang Shadow na ipinadala niya ang nakaramdam ng kakaibang takot at presensya nito, kundi pati na din ang ibang hunter na nasa paligid nito. Pati ang mga Shadow nila mismo ay tila nakakaramdam ng kakaiba. Kahit malayo pa si Thomas Andre ay naramdaman niya na ang kakaibang presensya na ito at alam niya na nagsisimula na sila. Dahil dito ay pinahinto niya na ang kanyang sasakyan at sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na sumunod na lamang sa kanya. Isang fatal blow sa tagiliran ni Hwang Do ang ginawa ni Jinwoo na nagpatalsik sa kanya gamit ang isang pag-atake lamang mga ka-anime. Agad namang inilabas ni Jinwoo ang kanyang healing potion. Pero hindi sapat ang HP ni Jinwoo. Dahil dito mga ka-anime ay sinabihan niya nga agad ang dalawa na pagalingin agad si Jinwoo. Pero hindi nga nila ito naiintindihan. Gusto ni Sung Jinwoo na pagalingin niyo ang bata. Ito ang una natin pagkikita, Sung Jinwoo. Pero hindi nila ito gagawin hanggat hindi sinasabi ng boss nila na siya namang ikinagalit palalo ni Jinwoo. Pinabagsak niya ito agad. Ganon din ang ginawa niya sa isa nang malaman niyang hindi rin ito kayang pagalingin si Jinwoo. Alam ko ikaw ang tumapos sa kapatid kong si Hwang Dong-soo. Sagutin mo ako. Sung Jinwoo, ikaw ba ang tumapos sa kapatid ko at mga kasamahan niya? Tanungin mo lang siya pag nagkita kayong muli. Nainis ng sobra si Hwang Dong-soo. Kaya isang pag-atake ang ginawa niya, pero bago pa nga niya ito magawa, ay na-counter-attack na agad ito ni Sung Jinwoo na nagpatalsik sa kanya. Bago pa nga siya makapag-react ay andun na agad si Jinwoo at hinawakan ng kanyang ulo at saka ito sinubsob. At yes mga ka-anime, literal na ginawa lamang siyang punching bag ni Jinwoo. At ilang pag-atake nga lang ang ginawa ni Jinwoo ay bagsak na nga ito agad. Nang bigla na lamang dumating si Thomas Andre. Tama na yan! Sinabihan na kita,
huwag mo siyang harapin. Wang Du, buhay ka pa ba? Sumagot naman si Jinwoo. Oo, buhay pa siya sa ngayon. Kung naiintindihan mo ito, pabayaan mo siya. Hahayaan kita at kakalimutan ko na lang kung ano ang nangyari. At kung ayaw ko, pupwersahin kitang ihinto ito. Pagkatapos ay hinihagis nga ni Jinwoo si Wang Dongsu at hinarap niya naman si Thomas Andre. Tinanong ni Thomas Andre kung gusto bang makilala siya ni Jinwoo. Pero mga ka-anime ay wala ngang pakialam si Sung Jinwoo dito. Naisip ni Thomas ka-anime na alam niya na talaga kung sino siya. Pero wala siyang pakialam at ginawa niya pa rin ito. Habang sa kabilang panel ay ipinakita naman ang isang flashback ni Thomas Andre. Si Thomas ay lumaki sa isang lugar kung saan ay napapaligiran siya ng mga oposisyon. Wala siyang anuman maliban lamang sa kanyang pangalan, pero meron siyang natatangi at naiibang regalo na nakakaangat sa iba. Ito ay ang kanyang kakaibang lakas. Ang lakas na kayang magpanginig sa sinuman. Sa dami ng labanan na napagdaanan niya ay pinatunayan lamang niya na siya ay karapat-dapat sa kanyang kakayahan. Unti-unti niyang napansin ang nagiging epekto ng lakas niya sa sino mang kumakalaban sa kanya. Lakas, yaman, otoridad at pwersa, lahat yan ay nakamit ni Thomas Andre. Namuhay siyang parang isang hari dahil sa taglay niyang kakayahan. At pag may mga malalakas na nilalang na nagpapakita sa mundo, ay ginagamit niya ito upang patunayan na siya ang pinakamalakas at nag-iisang tunay na hari. Dinudurog niya ang sino mang humaharang sa kanya. Lahat ng nangmamaliit sa kanya ay pinapaluhod niya. Para sa kanya, pakikipaglaban ang susi sa lahat ng bagay. Mula sa karanasan niya ay alam niya kung sino ang mga hindi sumusuko basta-basta. Sisihin mo na lang ang pagiging ignorante mo. Pagkatapos ay inatake na nga niya si Jinwoo. Habang sa kabilang panel naman mga ka-anime ay nasa labas na nga ang guild ni Thomas Andre. Isang malakas na pagsabog ang narinig nila at nakita nga nila na ang tumalsik pala ay si Thomas Andre. Nag-alala ang mga kasamahan niya pero pinigilan niya sila at sinabihan kung ano pa ang ginagawa nila. Habang sa kabilang panel ay pinalabas na nga ni Jinwoo si Kaisen at si Igris. Binilinan niya sila na dalhin agad sa ospital si Jinwoo para magamot ito agad. Pumasok na nga ang guild ni Thomas Andre at sa pagkakataong ito ay inilabas na rin ni Jinwoo ang kanyang Shadow Army. Dahil sa pakiramdam ni Thomas ay napahiya siya, para makabawi sa kakahiyan na ito ay kinakailangan niyang pabagsakin si Jinwoo.